Sa paanan ng bundok Sierra Lucena, isang liblib na baryo ang tahimik na namumuhay sa likod ng makakapal na ulap. Dito, sa gitna ng berdeng mga bukirin at matataas na punong kahoy, lumaki si Amara Lanusa. Palaging naririnig ang mga tunog ng kalikasan sa baryo, ang tiktilaok ng mga manok tuwing madaling araw, ang ihip ng hangin sa mga puno ng niyog, at ang kalansing ng mga kampana mula sa maliit na kapilya sa gitna ng baryo. Isang payak at tahimik na buhay ang nakagisnan ni Amara. Sa edad na 18, kilala siya sa buong baryo bilang masipag at mapagmahal na anak. Araw-araw siyang nag-aalaga ng kanilang munting kawan ng kambing. "Amara, asikasuhin mo na ang mga kambing, ha?" Laging paalala ng kanyang inang si Marta. Si Marta ay may mahinang katawan at madalas nakahiga, kaya't si Amara ang tumutulong sa pag-aalaga sa kanilang mga alagang hayop at sa mga gawaing bahay. Habang hinihilot ang likod ng kanyang ina isang gabi, humiling si Marta kay Amara. "Anak, pangako mo sa akin, mag-aaral ka. Hindi habang buhay, ganito lang tayo. Gusto kong makita kang may magandang kinabukasan." Kahit labis ang pagod mula sa maghapon, sumagot si Amara, "Pangako po. Nay, gagawin ko ang lahat para makapagtapos at makaahon tayo." Ngunit alam niyang malayo ang pangarap na ito. Wala silang kuryente sa baryo, at ang pinakamalapit na paaralan ay kailangang lakarin ng 3 oras. Paglipas ng ilang buwan, unti-unting humina si Marta hanggang sa tuluyan itong pumanaw. Malungkot ang naging libing nito. Ang buong baryo ay nagtipon upang mag-alay ng dasal para kay Marta. Si Amara, bagamat nagluluksa, ay hindi nawala ang lakas ng loob. Naisip niyang hindi na niya kayang magpatuloy sa dating pamumuhay sa baryo ng mag-isa. Alam niyang ang kanyang batang kapatid na si Lino ay nangangailangan din ng pagkakataon, kaya't ginawa niya ang mahirap na desisyon. Pupunta siya sa Maynila para maghanap ng trabaho. Kinausap niya ang kanilang matandang kapitbahay na si Mang Berting. "Mang Berting, maiiwan po muna si Lino sa inyo. Hindi ko po siya pwedeng isama sa Maynila." Sagot ni Mang Berting, "Anak, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko si Lino. Basta't yakin mong padalhan mo kami ng kahit kaunting pera buwan-buwan para sa pagkain at gamot niya." Tumango si Amara at ibinigay ang natitirang bahagi ng kanilang ipon kay Mang Berting. "Salamat po, Mang Berting. Pangako po, babalikan ko si Lino sa tamang panahon." Isang umaga, habang sumisikat ang araw at nababalutan ng hamog ang paligid, pumunta si Amara sa terminal ng bus. Kasama ang kanyang maliit na bag na naglalaman ng ilang damit, isang lumang larawan ng pamilya, at 300 piso sa kanyang bulsa, sumakay siya ng bus patungong Maynila. Habang umaandar ang sasakyan, iniwan niya ang tanawin ng kanyang kabataan, ang berdeng kabundukan, ang munting bahay nilang pawid, at si Lino na nakatayo sa may tarangkahan. Kinakaway siya habang lumuluha. Habang nasa biyahe, maraming pumapasok sa isip ni Amara. Paano kung wala siyang makitang trabaho? Paano niya masusuportahan si Lino? Ngunit pinili niyang isantabi ang takot at magpakatatag. Sa kanyang isip, binalikan niya ang mga sinabi ng kanyang ina. "Amara, hindi mahalaga kung saan ka nanggaling. Ang mahalaga, paano ka magtatapos?" Hawak ang maliit na larawan ng kanyang ina, iniusal niya sa sarili, "Nay, hindi ko po kayo bibiguin. Gagawin ko po ang lahat." Sa bawat oras ng biyahe, unti-unting lumalayo ang baryo ng Sierra Lucena. Nagsisimula na ring magbago ang tanawin. Mula sa mga bukirin at bundok, unti-unting dumami ang mga bahay at mga gusali. Narinig niya ang ingay ng busina, ang alingaw-ngaw ng mga vendor na nag-aalok ng pagkain, at ang tila walang katapusang daloy ng mga sasakyan. Habang papalapit sila sa Maynila, tila mas mabilis ding tumitibok ang puso ni Amara. Sa wakas, dumating ang bus sa terminal sa Cubao. Bumaba si Amara, may halo ng takot at pananabik. Hindi pa siya nakarating sa ganitong lugar. Sa kabila ng pag-aalala, pinilit niyang tumayo ng tuwid at naghahanap ng pwedeng makausap. Hindi nagtagal, lumapit sa kanya ang isang tindera ng kakanin na may dalang tray ng suman. "Miss, mukhang bago ka lang dito. Saan ka ba pupunta?"
Tanong ng tindera na nagpakilalang si Tess. Oo, kakarating ko lang galing probinsya. Naghahanap po ako ng trabaho, sagot ni Amara. Naging magiliw si Tess kay Amara at inalok siyang sumama muna sa kanya habang naghahanap ng matutuluyan. Sa tulong ni Tess, nakahanap si Amara ng murang kwarto sa isang barong-barong sa tabi ng riles ng tren. Bagamat maliit at sira-sira, ito ang naging unang tahanan ni Amara sa Maynila. Pumapasok pa rin sa isip niya ang baryo ng Sierra Lucena at Silino. Ngunit hindi na siya maaaring bumalik, hindi pa ngayon. Kailangang magpatuloy, magtiyaga, at maniwalang darating ang panahon na makakamit niya ang mas maliwanag na kinabukasan. Matapos ang mahabang biyahe, narating ni Amara ang Cubao, isang lugar na tila mundo ng mga bagong tanawin, tunog, at mukha. Nang bumaba siya ng bus, agad siyang bumulaga sa sinag ng mga neon lights at busina ng jeep na halos sumabay sa galaw ng pulutong ng mga tao. Hindi niya alam kung saan pupunta. Ang nakasanayan niyang tahimik na baryo ay napalitan ng ingay na parang hindi na natatapos. Mga nag-aalok ng kung ano-anong kalakal, mga pasaherong nagmamadaling sumakay, at ang kakaibang amoy ng usok at pinirito sa kalsada ang sumalubong sa kanya. Sa gitna ng lahat ng ito, napahawak siya sa kanyang bag na naglalaman ng kanyang buong pag-asa. Habang naglalakad, naramdaman niyang tila nakatitig sa kanya ang ilan. Siguro dahil halata pa rin ang kanyang pagkaprobinsyana. "Anak, mukhang bago ka lang dito," bati ng isang tindera ng suman na nasa tabi ng terminal. Si Tess, matangkad at may maaliwalas na ngiti, ang nagtinda ng kanyang kakanin sa isang maliit na tray na nakapatong sa kanyang ulo. Napansin nito ang maliit na bag ni Amara at ang alanganing mga hakbang nito. "Ako nga pala si Tess. Naghahanap ka ba ng matutuluyan?" Napatingin si Amara kay Tess na para bang natagpuan niya ang sagot sa kanyang panalangin. "Opo, wala po akong kilala rito," mahina niyang sagot. Agad na inalok siya ni Tess ng tulong. "Huwag kang mag-alala. May kilala akong nagpapaupa ng kwarto. Murang-mura lang. Doon ka muna habang naghahanap ka ng trabaho." Sa wakas, may nagsalita sa kanya ng may malasakit. Sinamahan siya ni Tess sa barong-barong sa gilid ng estero sa Tondo. Malayo ito sa inaasahan ni Amara. Makitid ang daan at halos hindi na makita ang langit dahil sa mga nagdikit-dikit na barong-barong. Amoy kalawang at kanal ang paligid, ngunit pinilit ni Amara na ngumiti. "Pasensya ka na ha, dito kasi pinakamura. Pero mababait naman ang mga tao rito," paliwanag ni Tess habang umaakyat sila sa makitid na hagdan papunta sa ikalawang palapag. "At least, may bubong ka na matutulugan." Ang kwarto ay maliit na espasyo lamang. May lumang kutsyon, ilang kahon bilang lagayan ng damit, at isang maliit na bintana na ang tanawin ay ang likod ng ibang barong-barong. Ngunit para kay Amara, sapat na ito. Ito ang kanyang magiging tahanan sa lungsod na ito. "Salamat po, Ate Tess," halos maiyak niyang sabi. "Kung wala kayo, hindi ko alam kung anong gagawin ko." Ngumiti lamang si Tess. "Basta tiyaga lang, Amara. Madami akong nakilala na tulad mo na bumangon din. Darating din ang araw mo." Kinabukasan, naglakad si Amara papunta sa kalapit na mall para mag-apply bilang crew sa fast food. Hindi niya alam kung paano mag-umpisa, kaya't dahan-dahan niyang nilapitan ang counter at nagtanong, "Pwede po bang mag-apply?" Pinatingnan sa kanya ang resume na dala niya, isang pirasong papel na may ilang impormasyon tungkol sa kanya. Ngunit pagkatapos ng ilang tanong mula sa manager, mabilis siyang tinanggihan. "Wala ka bang experience? Pasensya ka na, miss. Pero kailangan namin ng mga experienced crew," mahinahong sabi nito. Paulit-ulit itong nangyari sa iba't ibang fast food chain. Sa bawat tanggi, unti-unti nang nawawalan ng lakas ng loob si Amara. Ngunit kapag naiisip niya si Lino at ang pangarap niyang may ahon ito sa buhay, lagi siyang bumabangon kinabukasan at sinusubukang muli. "Sige lang, Amara," bulong niya sa sarili. "Hindi pwedeng sumuko." Isang araw, habang bumibili ng kakanin kay Tess, nagkwento siya ng kanyang problema. "Ate Tess, parang wala akong mapasukang trabaho kahit anong gawin ko.
Para akong walang halaga rito. Tumango si Tess at nag-isip. Alam mo, may kilala ako sa Ermita. Manager siya sa isang lugar. Sabi niya, madaling trabaho raw at malaki ang kita. Gusto mo bang i-refer kita? Saglit na nagduda si Amara. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng madaling trabaho. Ngunit ang mga salitang malaki ang kita ay parang musika sa kanyang tenga. Tumango siya. Sige po, Ate Tess. Subukan ko na lang. Kahit may kaba sa dibdib, sinubukan niyang huwag ipakita ang takot. Sa kabila ng lahat, alam ni Amara na kailangan niyang magpatuloy. Wala siyang ibang aasahan kundi ang sarili niya. Ang bawat hakbang na ginagawa niya sa lungsod na ito ay hindi lamang para sa kanyang pangarap, kundi para rin kay Lino na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Nang maipakilala ni Tess si Amara kay Madam Greta, ang unang inakala ni Amara ay simpleng trabaho lang ang naghihintay sa kanya. Si Madam Greta ay isang matronang nasa late 40s, nakausling mga hikaw at malalaking pulseras sa magkabilang braso. Nakasalubong nito si Amara sa opisina ng bar, isang makipot at mabahong kwarto na ang sahig ay puro gasgas at ang tanging ilaw ay ang neon sign ng salitang Club Dalisay sa labas ng bintana. Agad siyang sinukatan ni Greta ng tingin, mula ulo hanggang paa. Iyan ba ang dinala mo? Tanong nito kay Tess. Opo, madam. Masipag po yan. Tahimik lang. Sagot ni Tess, ngumingiti ng bahagya. Tumango si Greta. Okay, mag-umpisa ka mamaya. Hugas ka ng baso. Ayoko ng tamad, ha? Napalunok si Amara. Wala na siyang ibang mahanap na trabaho. Kaya't kahit may kaba, sumang-ayon siya. Opo, madam. Gagawin ko po ang lahat. Sa unang 3 gabi, nagtrabaho si Amara bilang tagahugas ng mga baso. Sa likod ng bar, mabilis ang galawan. Laging maingay, laging may kantahan at sumasayaw. Ang ibang mga babaeng nagtatrabaho roon ay suot ang maiiksing damit, nakangiti kahit halatang pagod na. Uy, ikaw yung bago? Tanong ni Mina, isang babaeng morena na may maiikling kulot na buhok. Si Mina ang unang nakipag-usap kay Amara. Ako nga pala si Mina. Huwag ka masyado kabahan. Mabait naman dito, basta masipag ka. Tumango si Amara, ngunit hindi pa rin maiwasang kabahan sa dami ng estranghero sa paligid. Sa mga unang araw, tahimik lang siyang naghuhugas ng mga baso. Subalit matapos ang 3 gabi, biglang inutusan siya ni Madam Greta ng bago. Iha, isusuot mo ito. Sabay abot ng makitid na damit na kinang-kinang sa ilaw. Magsasayaw ka ngayong gabi. Kailangan natin ng bago sa entablado. Natigilan si Amara. Ha? Madam, hindi po ako marunong sumayaw. Tumawa lang si Greta. Hindi naman kailangang magaling. Basta ngumiti ka lang, kumembot-kembot. Simple lang, kaya mo yan. Napalunok si Amara. Pero madam, ngunit mabilis na pinutol ni Greta ang kanyang pagtutol. Amara, kung ayaw mo, pwede naman kitang paalisin dito. Pwede kong sabihin sa landlady mo na magnanakaw ka o kung ano. Gusto mo ba yon? Napaawang ang bibig ni Amara, ngunit hindi siya makapagsalita. Alam niyang wala siyang ibang mapapasukan. Ang boses ng kanyang konsensya ay pilit niyang nilabanan. Sige po, madam, sagot niya sa wakas, bagamat nanginginig ang kanyang kamay sa paghawak ng damit. Sa dressing room, nakita niyang nakangiti sina Mina at Joyce habang naglalagay ng makeup. Ngayon ka lang ba sasayaw? Tanong ni Joyce, isang mestiza na laging nakapulang lipstick. Huwag ka mag-alala, madali lang yan. Basta mag-smile ka lang lagi. Tila hindi magawang ngumiti ni Amara. Ang damdamin ng kaba at pagdududa ay parang malaking alon na nagbabanta sa kanya. Ngunit wala siyang choice. Kailangan niyang kumapit. Sa unang gabi niyang sumayaw, halos ayaw niyang tumingin sa mga mata ng mga nanonood. Ang mga ilaw ay masyadong maliwanag at ang musika ay parang dagundong na hindi niya matakasan. Habang gumagalaw siya sa entablado, naririnig niya ang palakpak at sigawan ng mga lasing na customer. Go girl! Sigaw ng isang lalaki sa likuran. Napapikit si Amara, iniisip ang baryo nila sa Lucena. Ang tanawin ng berdeng bukirin at tahimik na kabundukan.
Iniisip niya si Lino, ang kanyang kapatid, na umaasang padadalhan niya ng pera. Pagkatapos ng set niya, lumapit si Mina sa kanya. "Okay ka lang?" tanong nito. Napatango lang si Amara. "Kaya mo yan. Sa una lang mahirap," dagdag pa ni Mina, pero hindi iyon nakapagpagaan sa loob ni Amara. Alam niyang unti-unti nang nababawas ang kanyang dignidad sa bawat hakbang at kumpas ng kanyang katawan. Ngunit pilit niyang iniisip na kaya niyang tiisin ang lahat ng ito. Para sa kapatid, para sa pangarap na balang araw, makakaahon din sila sa hirap. Lingid sa kaalaman ng marami, bawat gabing nasa entablado si Amara, tahimik siyang umiiyak kapag siya na lang mag-isa. Tumitingin siya sa salamin, hindi na makilala ang sarili. Ngunit sa kabila ng lungkot at bigat ng loob, tumitindig siya muli. Nagpapatuloy, dahil alam niyang kailangan niyang tumayo. Wala siyang ibang laban kundi ang tiisin ang bawat hamon. Masigla ang gabi sa Club Dalisay. Ang ingay ng musika ay humahalo sa kantiyawan ng mga bisita. Lalong nagkakagulo ang lahat kapag may special guest. Madalas isang kilalang negosyante o politikong may dalang barkada. Isang gabi, habang abala si Amara sa kanyang karaniwang pagsasayaw sa gilid ng entablado, tinawag siya ni Madam Greta mula sa likuran. "Amara!" sigaw ni Greta, kumukumpas pa ang kamay. "Sa ibabaw ng lamesa ka magsasayaw ngayong gabi. May VIP tayo. Galingan mo, ha?" Nabigla si Amara, pero hindi siya nagawang sumagot. Nagtama ang mga mata nila. Ramdam niya ang bigat ng utos, ang di maipaliwanag na pananakot sa mga mata ni Greta. Lumapit si Mina at hinawakan siya sa braso. "Kaya mo yan, Amara. Huwag mong intindihin ang mga tao. Isipin mo lang na trabaho lang to." Pilit nang ngumiti si Amara, pero hindi niya maitago ang kaba. Habang papalapit sa lamesa, parang bumagal ang oras. Ang ilaw mula sa spotlight ay parang nakapako sa kanya, at naramdaman niya ang mga matang nakatitig. Nang tumapak siya sa ibabaw ng lamesa, nagsimula na siyang kumilos kasabay ng musika. Iikot siya, kakambyo ng balakang, pero pilit niyang hindi iniisip ang mga tingin ng mga lalaking nasa paligid. Pinipilit niyang ngumiti kahit hindi siya sigurado kung tama ba ang kanyang ginagawa. Ngunit ang mas malala, alam niyang hindi niya gustong naririto siya. Hindi ito ang buhay na inakala niya noong umalis siya ng Sierra Lucena. Maya-maya pa, napansin niya ang isang lalaking nasa harapan ng lamesa. Si Mr. Ordiales, matanda, mukhang mayaman, at halatang mayabang. Nakangisi ito habang nakatingin sa kanya. "Ayos yan, iha! Galingan mo pa!" sigaw nito, habang nakatayo at hinahawakan pa ang baywang ni Amara. Napaatras siya, pero pinilit pa rin niyang magpatuloy. "Tama na po, sir," bulong niya, pero tinawanan lang siya ng matanda. "Huwag ka nang mahiya, iha. Mas maganda ka kapag ngumiti." Sa paligid, maririnig ang hagikhika ng iba pang lasing na kalalakihan. Halos mawalan na ng pag-asa si Amara. Iniisip niyang magtatapos din ang kanta, bababa rin siya. Ngunit habang nasa gitna siya ng kanyang pagsayaw, isang malakas na sigaw ang pumukaw sa lahat ng tao sa bar. "Itigil yan! Siya ang hinahanap ko!" Mula sa madilim na bahagi ng bar, lumitaw ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng puting coat. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng biglang katahimikan sa lugar. Kasama niya ang 2 bodyguard na nakaitim at tila kayang patigilin ang kahit sinong magtangkang lumapit. Tila natigilan ang lahat, pati si Madam Greta, na kanina'y namamahala sa lahat ng kilos sa bar. Ang lalaki ay si Elian Altamonte, isang pangalan na kilalang kilala sa Maynila. Siya ang tagapagmana ng Altamonte Group of Companies, isang negosyo na hawak ang iba't ibang industriya. Sa edad na 35, si Elian ay hindi lang bilyonaryo. Isa rin siyang respetado at misteryosong figura. Kung bakit narito siya, hindi maipaliwanag ni Amara. Pilit na tinanggal ni Amara ang kamay ni Mr. Ordiales mula sa kanyang baywang. Hindi niya alam kung paano tumugon. Tinitigan siya ni Elian. Seryoso at malalim ang mga mata. "Miss, bumaba ka dyan," wika nito. Ngunit hindi utos ang dating.
parang hinihiling. Ang tono ng boses niya ay magalang ngunit may pahiwatig ng awtoridad. Hindi gumalaw si Amara sa simula. Nanginig ang mga tuhod niya. "Ha? Sino po kayo?" tanong niya. Pilit na nilalabanan ang takot at kaba. Lumapit si Elian ng ilang hakbang, bahagyang lumingon sa mga tao sa paligid na tila nag-iisip ng kanilang susunod na kilos. "Walang mangyayaring masama sa'yo. Sumama ka na sa akin. Hindi ka nararapat sa lugar na to," saad ni Elian. Sa likuran niya, lumapit ang isa sa mga bodyguard. Itinuro ang lamesa na parang sinasabing tulungan si Amara pababa. "Sandali lang po," nanginginig na sagot niya. Pero bago pa siya makapagsalita pa, inabot siya ng bodyguard at marahang tinulungan bumaba. Sa gilid ng entablado, nanatili ang presensya ni Elian. Hindi niya tinanggal ang kanyang titig kay Amara. "Sa tingin mo ba, madam?" wika niya kay Greta. "Nararapat na pagdaanan ng isang babae ang ganito?" Hindi nakasagot si Greta. Napansin ni Amara ang pagbabago sa timpla ng buong bar. Ang mga bisitang dati nagkakantiyawan, tahimik na ngayon. Si Mr. Ordiales, na kanina'y kayabang-yabang, mukhang alanganing magsalita. Hindi na muling tumingin si Elian sa ibang tao. Tanging kay Amara lang nakatuon ang pansin niya. "Halika, ilalayo kita rito." Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Amara na may nagmamalasakit sa kanya. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, sa gitna ng mga pangungutya at pananakit, may isang tao na tila naglalagay ng kahulugan sa kanyang pag-asa. Matagal nang naghahanap si Elian Altamonte ng babaeng minsang nagligtas sa kanya mula sa tiyak na kamatayan. Minsan noong siya'y nasa kabataan pa, umakyat siya ng Sierra Lucena para sa isang hiking trip kasama ang ilan niyang kaklase sa kolehiyo. Ang bundok, nakilala sa kanyang matatarik na gilid at malalalim na bangin, ay nagsilbing hamon para sa mga gustong subukin ang kanilang lakas at tibay. Ngunit sa kalagitnaan ng pag-akyat, dumulas si Elian sa madulas na bahagi ng daan at nahulog sa gilid ng isang bangin. Sa kanyang pagkakahulog, nauntog siya sa isang malaking bato at nawalan ng malay. Tulad ng kabutihang loob ng kapalaran, isang batang babae ang nakakita sa kanya. Si Amara, na noon ay 12 taong gulang pa lamang. Habang si Elian ay walang malay, sinikap ni Amara na dalhin siya sa ligtas na lugar. Sa kabila ng kanyang payat na pangangatawan, nagawa niyang buhatin at iakyat si Elian pabalik sa daan. Nang magising si Elian, ang unang nakita niya ay ang batang babae na may kakaibang hibla ng itim sa kanyang kanang mata. Isang marka na tumatak sa kanya. "Miss, salamat. Salamat sa pagligtas mo." Ang unang salitang nasabi niya habang namumutla sa takot at sakit. "Ayos ka lang ba, kuya?" tanong ng batang Amara, nag-aalala ngunit determinado. "Kailangan mong huminga ng malalim at magpahinga. Pupunta ako sa baryo para humingi ng tulong." Hindi na muling nagkita sina Amara at Elian pagkatapos ng insidenteng iyon. Ngunit mula noon, dala-dala ni Elian ang pasasalamat at ang di maipaliwanag na paghangang naramdaman niya para sa batang iyon. Habang siya'y lumaki at pumasok sa mundo ng negosyo, pilit niyang hinanap ang batang babae na may itim na hibla sa mata. Lahat ng makakilala niya sa Lucena ay tinanong niya. Binisita niya ang mga baryo, ngunit tila naglaho na ito na parang bula. Subalit hindi nawala sa isipan ni Elian ang imahe ng batang iyon. Ngayon, habang nakatingin kay Amara sa Club Dalisay, natanto niya na ito ang babaeng iyon. Pareho pa rin ang tatag sa mukha nito, bagamat iba na ang kalagayan. Hindi nagdalawang isip si Elian. Tinanggal niya si Amara sa entablado at hinawakan ang kamay nito. "Halika, aalis tayo rito," mahina niyang sabi. Ramdam ni Amara ang katiyakan sa boses ni Elian. Hindi siya inaalok. Siya'y inaakay palayo mula sa bar na matagal nang sumira sa kanyang pagkatao. "Madam Greta, aalis na siya," diretsahang wika ni Elian. Tumingin kay Greta ng may buong tapang at hindi mo na siya pipigilan. Sumingit si Greta, ngunit hindi na pinakinggan ni Elian ang mga pagtutol nito. Nanghihinayang si Greta, ngunit alam niyang wala siyang magagawa. Isa si Elian Altamonte sa mga pinakamakapangyarihang tao sa lungsod. Ang pangalan niya ay pinangangalagaan ng mga kilalang pamilya
at ng malalaking negosyo. Kaya't nang makita niyang seryoso si Elian, nag-aatubili siyang tumango at pumayag na lang. Pagdating sa penthouse ni Elian sa Makati, nanatili si Amara sa gilid ng pintuan, tila hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Ang lugar ay napakalawak, may mga sahig na yari sa marmol, mga muebles na mamahalin, at tanawing abot ang buong lungsod. Para kay Amara, ang mundong ito ay parang isang panaginip, malayo sa makikitid na eskinita ng Tondo at sa maingay na Club Dalisay. "Bakit mo ito ginagawa?" tanong ni Amara habang nakaupo sa malaking sofa, tila nagdadalawang isip pa rin. "Ikaw ang nagligtas sa akin noon, hindi mo ba natatandaan?" sagot ni Elian habang nagbubuhos ng tubig sa baso. "Sa bundok ng Lucena, kung hindi dahil sa iyo, baka wala na ako ngayon." Napalunok si Amara, tila sinusubukang alalahanin ang mga nangyari. "Hindi ko na maalala masyado. Bata pa ako noon." "Bata ka pa nga," sagot ni Elian. "Pero hindi mo sinukuan ang pagkakataong tumulong sa isang estranghero. Ngayon, panahon naman para tulungan kita." Habang tumatagal ang pag-uusap, unti-unti nang naaalala ni Amara ang insidente. Napaisip siya. Sa lahat ng tao na kanyang natulungan noon, siya pala ang taong ito? "Anong balak mo sa akin?" tanong niya, may halong kaba at pagdududa. "Ang balak ko ay bigyan ka ng pagkakataong makaalis sa sitwasyong to," tugon ni Elian. "Wala kang dapat ipangamba. Hindi mo kailangan bumalik sa bar. Tutulungan kita sa bagong simula." Nag-alinlangan si Amara sa simula. Para bang hindi siya sanay na may taong nagmamalasakit sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Ngunit sa tono ng boses ni Elian, ramdam niya ang sinseridad. Hindi niya lubos maipaliwanag, ngunit parang nabawasan ang bigat ng mundo. "Ano ang kailangan kong gawin?" Maingat niyang tanong, tila handang tanggapin ang alok, ngunit nais siguraduhin na ito'y hindi panibagong pagkabigo. "Wala kang kailangang gawin, maliban sa iwanan na ang bar na iyon at simulan ang buhay mo ulit," sagot ni Elian. "Gagawa tayo ng plano para sa'yo. Magtiwala ka lang sa akin." Para kay Amara, tila isang bagong pintuan ang biglang bumukas. Isang pag-asa na matagal na niyang hinahanap. Matapos ang lahat ng hirap at sakit, narito ang isang taong handang magbigay ng tulong. Bagamat nananatili pa rin ang kaba sa kanyang puso, unti-unti na siyang nakaramdam ng tiwala. Sa wakas, maaaring ito na ang simula ng kanyang muling pagbangon. Sa unang gabi ni Amara sa guest suite ng Altamonte Tower, pakiramdam niya ay nasa ibang mundo siya. Ang malalambot na sofa, malamig na hangin mula sa air conditioner, at ang mga bintanang salamin na nagbubukas sa tanawin ng lungsod, lahat ng ito ay tila panaginip lamang. Hindi siya makapaniwala na sa loob lamang ng ilang araw, mula sa maingay na bar, ngayoy nakahiga siya sa malinis na kama na ang sapin ay tila ulap sa lambot. Kinabukasan, bumungad ang liwanag ng araw sa malalawak na bintana. Paglabas niya ng kwarto, naroon si Gio, ang maasikasong assistant ni Elian, na dala ang tray ng almusal. "Good morning, Miss Amara," bati nito, nakangiti. "Si Sir Elian ay nasa meeting pa, pero iniwan niya ito para sa'yo." Napatingin si Amara sa tray ng pagkain, mga croissant, sariwang orange juice, at isang tasang mainit na tsokolate. "Salamat po." Nahihiya niyang tugon, hindi pa rin sanay sa ganitong pag-aalaga. Mabilis namang ngumiti si Gio at nagsalita. "Huwag kang mag-alala, ma'am. Ano man ang kailangan mo, sabihin mo lang." Habang inaayos ni Elian ang mga papeles para sa scholarship ni Amara, palaging naroon si Gio para tulungan siya. Unti-unti, mas naging magaan ang loob niya rito. Isang gabi, habang nasa lounge area ng suite, naglakas loob si Gio na magtanong. "Miss Amara, curious lang ako. Bakit ka napunta sa bar na yon?" Napabuntong hininga si Amara, tila nagdadalawang isip kung dapat bang ibahagi ang kanyang nakaraan. "Kailangan ko kasi ng pera," simula niya. "Para sa kapatid ko at para mabuhay. Wala na kasi akong ibang mapuntahan." Ramdam ni Gio ang bigat ng kwento.
Tumangulang siya at tahimik na sinabing, "Salamat sa pagsasabi, hindi madali iyon." Lumipas ang mga araw, naramdaman ni Amara ang pagbabago sa kanyang mundo. Subalit sa kabila ng kaginhawahan, hindi niya maiwasang makaramdam ng hiya sa tuwing makikita si Bea Altamonte, ang nakatatandang kapatid ni Elian. Si Bea, na laging elegante at maayos, ay laging may malamig na tingin kay Amara. Isang araw, habang nagkakape sa common area ng tower, lumapit si Bea sa kanya. "Amara, hindi kita kilala, pero gusto kong malaman kung ano talaga ang balak mo kay Elian." Diretsahang sabi nito. Napatingin si Amara, gulat sa diretsahang tono ni Bea. "Wala po akong masamang intensyon," sagot niya. "Gusto ko lang po ng bagong simula." "Bagong simula?" Sumagot si Bea, bahagyang natawa. "Alam mo bang maraming tao ang gustong gamitin ang pamilya namin para sa sariling interes? Gusto ko lang siguraduhin na hindi isa ka sa kanila." Tahimik lang si Amara. Alam niyang hindi niya mababago agad ang opinyon ng babaeng ito. Tumango siya. "Naiintindihan ko po," mahinahon niyang sagot. "Ang gusto ko lang po ay makatapos ng pag-aaral at makatulong sa pamilya ko. Wala po akong balak na lokohin si Elian." Bagamat hindi pa rin kumbinsido, tumigil na si Bea sa pagsasalita. Iniwan siya nito sa lamesa at sa pagkakataong iyon, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng bagong mundong ginagalawan niya. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi tinigil ni Elian ang pagsuporta sa kanya. In-enroll niya si Amara sa isang online program para sa business management. "Kaya mo to, Amara," sabi ni Elian isang gabi habang naghahanda sila ng requirements. "Ikaw pa ba? Kung nalampasan mo ang lahat ng hirap dati, madali lang to sa'yo." "Salamat, Sir Elian," tugon niya. Naramdaman niya ang sinseridad ng boses nito at sa unang pagkakataon, parang nagkaroon siya ng bagong pangarap. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa kapatid niyang si Lino na naiwan niya sa probinsya. Ngunit hindi lahat ay masaya sa pagbabagong ito. Sa bawat hakbang ni Amara papunta sa mas maayos na buhay, maraming tao sa paligid ang nagiging insecure. Mga staff na matagal nang nagtatrabaho kay Elian ang nagtanong-tanong, bakit siya biglang pinapaboran? Saan ba galing niyang babae na yan? Ang mga bulong na ito ay naging parte ng pang-araw-araw na buhay niya sa tower. Sa kabila ng mga bulong-bulungan, hindi nagpatinag si Amara. Hindi niya pinansin ang mga tanong ng iba, pero sa likod ng kanyang isipan, naroon ang pangarap na unti-unting nabubuo. Mula sa simpleng hangaring makalayo sa bar, nagsimula siyang managinip muli ng mas malawak na mundo, ng mga posibilidad na noon ay tila imposible. Habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang kanyang layunin. Hindi na siya muling babalik sa madilim na nakaraan. Ang entablado ng bar ay naging bahagi na lamang ng kwento niyang sinimulan. At ngayon, nakikita niya ang sarili sa isang mas malaking entablado, ang entablado ng tunay na buhay. Ang kwento ni Amara ay lumaganap ng hindi inaasahan. Isang gabi, habang abala siya sa pag-aaral at muling pagsisimula ng kanyang buhay sa ilalim ng tulong ni Elian, biglang bumaha ang mga mensahe sa kanyang telepono. Nagmula ito sa mga kakilala niya dati sa Club Dalisay, mga text na nagbababala. "Amara, may video ka sa Facebook, ang daming shares." Nang silipin niya ang link, agad niyang nakilala ang eksenang iyon, isa sa mga unang gabi niya sa entablado ng bar. Sa loob ng ilang oras, nag-viral ang video. Ang caption, "Dating bar girl na hinango mula sa kahirapan ng bilyonaryo." Ang mga komento sa baba ay walang habas na mapanira. "Gold digger, baka naman ginagamit lang niya yung lalaking bilyonaryo." "Ang dali lang pala ng buhay basta magaling ka lang sa entablado." Wala siyang maisagot. Wala siyang magawa. Tila binalikan siya ng multo ng nakaraan at ngayon, mas malakas pa ito kaysa dati. Habang tinitingnan niya ang mga komento, naramdaman niya ang takot na muli siyang mawalan ng dignidad sa harap ng maraming tao. Isinara niya ang kanyang laptop at naupo sa gilid ng kama, namimigat ang kanyang mga mata sa luha. Sa mga sumunod na araw, naging laman siya ng mga blind item ng isang kilalang vlogger. Ang kanyang pangalan ay hindi binanggit,
ngunit malinaw kung sino ang tinutukoy. Ang bagong socialite daw ng Makati, dati raw performer sa isang kilalang bar. Ang tanong, paano siya biglang napunta sa penthouse ng isang Altamonte? Bagamat walang pangalan, ang mga taong nakakakilala kay Amara ay hindi nahirapang hulaan na siya ang pinag-uusapan. Nalaman ni Elian ang tungkol dito nang makita rin niya ang viral video at mga artikulo. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip, inipon niya ang mga tao sa kanyang PR team upang ayusin ang sitwasyon. Ngunit kahit anong pilit nilang linisin ang pangalan ni Amara, lalo lamang itong naging sanhi ng spekulasyon. Parang gasolina ang bawat kilos nila na lalong nagpapaliyab sa sunog ng intriga. Hindi na nakayanan ni Amara ang bigat ng sitwasyon. Isang gabi, nagpaalam siya kay Elian. "Kailangan kong umalis," sabi niya, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. "Amara," sagot ni Elian, pilit siyang pinapakalma. "Hindi mo kailangang tumakas. Hindi totoo ang sinasabi nila. Alam mo yan, ako ang bahala." Ngunit umiling si Amara. "Hindi ito tungkol sa kung ano ang totoo o hindi. Hindi ko kayang lumabas. Hindi ko kayang makita ang mga tao. Kailangan ko ng oras, Elian. Pasensya na." Alam niyang hindi ito gustong marinig ni Elian, pero sa bandang huli, pumayag din ito. "Kung yun ang tingin mong makakabuti para sa'yo, sasamahan kita." "Hindi, kaya ko ito," sagot ni Amara. "Salamat, pero kailangan ko itong gawin mag-isa." Pumunta siya sa Batangas, kung saan walang nakakakilala sa kanya. Doon, sa isang tahimik na nayon, nagtago siya sa ilalim ng lilim ng mga niyog at puting buhangin. Sa isang maliit na bahay na malapit sa tabing dagat, sinimulan niyang isulat ang kanyang kwento. Binuksan niya ang laptop na matagal na niyang hindi inaalis sa kahon at sinimulan ang isang blog. Hindi niya ginamit ang pangalan niya. Sa halip, ginamit niya ang alias na Dalisay. Bilang pag-alala sa Club Dalisay, ang lugar na minsan niyang tinakasan at ngayoy muling gumising sa kanyang damdamin. Isinulat niya ang lahat, ang buhay sa Sierra Lucena, ang pagiging tagahugas ng baso, ang pagtapak sa entablado ng bar, ang pagligtas sa kanya ni Elian, at ang lahat ng hirap at ligayang kasama nito. Sa pamamagitan ng pagsusulat, muling nagkaroon ng kahulugan ang bawat piraso ng kanyang nakaraan. Hindi na ito naging isang lihim na nakatago sa kanyang puso. Sa halip, ito'y naging kwento ng katotohanan, ng katapangan, at ng pagpapatuloy. Habang abala siya sa pagsusulat, isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Nakilala niya si Lola Lydia, isang retiradong manunulat na nakatira rin sa parehong nayon. "Iha, anong sinusulat mo?" tanong nito. Hawak-hawak ang isang librong tila may pinipirmahang kopya. "Mga kwento po mula sa buhay ko," sagot ni Amara, bahagyang naiilang. "Pero hindi ko po ginagamit ang tunay kong pangalan. Natatakot akong makilala nila ako." Ngumiti si Lola Lydia. "Walang masama sa pagprotekta sa sarili, pero huwag mong itago ang totoong boses mo. Sa pagsusulat, hindi lang basta sinasabi mo ang kwento mo. Pinapalakas mo rin ang sarili mo." Simula noon, naging mentor ni Amara si Lola Lydia. Tinuruan siya nito ng mga tamang paraan ng pagsulat, kung paano gawing mas makapangyarihan ang bawat salita. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas matatag si Amara. Unti-unti, nawala ang kanyang takot. Ang mga salita sa kanyang blog ay naging sandata laban sa paninira. "Lola Lydia, paano po ba magpatawad sa mga taong nanakit sa atin?" Minsang tanong ni Amara habang sila'y nakaupo sa ilalim ng isang punong akasya. "Hindi madali, Iha," sagot ni Lydia, tumingin sa malayo. "Pero sa huli, ang kapatawaran ay hindi para sa kanila. Ito'y para sa atin, para sa sarili nating kapayapaan. At kapag napatawad mo na sila, mas madali mong mahahanap ang boses mo." Sa Batangas, nahanap ni Amara ang kapayapaan at lakas na matagal na niyang hinahanap. Sa bawat araw na sumusulat siya, muling nabubuo ang kanyang pagkatao. Hindi na bilang isang tagapaglibang sa entablado, kundi bilang isang babae
na handang ipaglaban ang sariling boses at pagkatao. Habang tumatagal ang pananatili ni Amara sa Batangas, unti-unti niyang naramdaman na hindi lamang ang pagsusulat ang maaari niyang maging sandigan. Dahil sa inspirasyon ni Lola Lydia, napagtanto niyang hindi sapat ang magkwento ng nakaraan. Kailangan din niyang magsalita para sa mga hindi pa naririnig ang boses. Dito niya naisipang magsimula ng isang podcast. Gamitin mo ang alias mong Dalisay, payo ni Lola Lydia nang unang ibinahagi ni Amara ang ideya. Dalisay, ang ibig sabihin niyan ay puro. Isang pangalan na sumisimbolo ng lakas at muling pagkabuo. Naging masigasig si Amara sa pagbuo ng kanyang programa. Gumamit siya ng simpleng recorder, isang libreng app para sa editing, at sa loob ng ilang araw ay naitayo niya ang Dalisay Podcast. Ang unang episode ay tungkol sa kanyang karanasan, bagamat iniwasan niyang magbanggit ng partikular na pangalan o lugar. Sa halip, binigyang diin niya ang lakas na natutunan niya matapos ang lahat. Hindi mo kailangang magpatawad kaagad, ani Amara sa kanyang unang episode. Ngunit kailangan mong simulan ang proseso ng pagpapatawad, hindi para sa iba, kundi para sa sarili mo. Mula rito nagsimula siyang magbahagi ng mga kwento ng iba pang kababaihan. Isang araw nakatanggap siya ng email mula sa isang tagapakinig. Maraming salamat, Dalisay. Sa wakas, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Sulat ng isang babaeng nagngangalang Miriam. Nasundan ito ng maraming mensahe mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ilan sa kanila ay nagtatanong kung saan hihingi ng tulong, samantalang ang iba naman ay simpleng nagpapasalamat lamang. Lumago ang audience ng kanyang podcast. Ang dating 100 ay naging libo-libo at kalaunan ay umabot pa sa ibang bansa ang kanyang kwento. Naging isang komunidad ang kanyang mga tagapakinig. Isang lugar kung saan ligtas magbahagi ng karanasan, magtanong, at maghanap ng suporta. Ang mga kababaihang natutulungan niya ay nagsimulang magkwento rin ng kanilang tagumpay. May mga nagsabing sila'y nakahanap ng bagong trabaho, nakabangon mula sa pang-aabuso, at nagkaroon ng lakas ng loob na magsimula muli. Dalisay, wika ng isang tagasunod sa isang voice message. Dahil sa'yo, nagawa kong iwan ang asawa kong mapanakit. Ngayon, nagtatrabaho na ako bilang guro at masaya na akong kasama ang mga anak ko. Salamat sa inspirasyon. Habang dumarami ang tagapakinig, nagsimula ring makuha ang atensyon ng mga organisasyon. Isang araw, nakatanggap si Amara ng imbitasyon mula sa isang women's conference sa Maynila. Bagamat alok itong maging pangunahing tagapagsalita, pinili niyang manatiling anonymous. Mas mahalaga ang kwento kaysa sa muka, sabi niya kay Lola Lydia. Mas gusto kong marinig nila ang mga kwento ng kababaihan kaysa mag-focus sa kung sino ako. Muling lumapit sa kanya ang ilang NGOs, nag-aalok ng partnership para sa mga proyektong pangkababaihan. Sa kabila ng pagiging tahimik at mahinahon dati, natutunan ni Amara na ang lakas niya ay nasa kanyang mga salita. Ang bawat episode ng kanyang podcast, ang bawat artikulong isinusulat niya, at ang bawat mensaheng natatanggap niya ay naging sandata niya para magbigay ng pag-asa. Nang imbitahan siya ng isang sikat na foundation para magbigay ng pahayag sa isang forum, tila naramdaman niya ang tawag ng pagbabalik sa lungsod. Matagal na siyang hindi bumabalik sa Maynila, ngunit alam niyang hindi na siya ang dating Amara na biktima. Hindi na siya natatakot sa mga titig o bulong ng tao. Hindi na siya nagtatanong kung kaya niyang tumindig mag-isa. Ngayon, bumabalik siya bilang boses ng libu-libong kababaihan. Handa na ako. Mahinahong wika niya kay Lola Lydia bago siya umalis ng Batangas. Hindi na ako babalik doon bilang biktima. Babangon ako para sa kanila. Para sa mga nangangailangan pa rin ng lakas ng loob. Tumango si Lola Lydia. Isang ngiti ng pagmamalaki ang sumilay sa kanyang mukha. At sa araw na muli niyang tinahak ang landas pabalik sa lungsod, tila mas maliwanag ang kanyang daan. Ang bawat hakbang ay hindi na nakatuon sa kanyang nakaraan. Ngayon, ito'y para sa mga kababaihan na kanyang tinulungan, sa mga kwentong kanyang ibinahagi, at sa mga pangarap na kanyang muling binuo. Ang Amara na bumalik sa Maynila ay hindi na si Amara ng bar. Siya na si Dalisay, ang tagapaghatid ng pag-asa at lakas ng loob.
Pagbalik ni Amara sa Maynila, hindi na siya ang dating babae na palihim at natatakot. Ngayon, bitbit niya ang tapang na bunga ng lahat ng mga natutunan niya at ang layunin niyang harapin si Madam Greta at ang mga taong nasa likod ng Club Dalisay. Isang hakbang sa kanyang plano ay ang pagsisiwalat ng buong kwento sa publiko. Sa tulong ng isang kakilala mula sa isang media organization, na ipadala niya ang ilan sa kanyang mga sulat at mga salaysay mula sa kanyang podcast. Hindi nagtagal, nakakuha siya ng imbitasyon para sa isang live na panayam sa telebisyon. Noong araw ng panayam, nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay habang nilalagay ang mikropono sa kanyang blouse. Ang studio ay puno ng maliwanag na ilaw at nagkakabuhol-buhol na mga kable ng kamera. Habang hinihintay ang tawag mula sa anchor, iniisip niya ang lahat ng tao na maaaring makapanood. Mga taong dati humusga sa kanya, pati na rin ang mga natulungan niya. Sa kabila ng kanyang kaba, alam niyang kailangan niyang magsalita. Amara, simula ng anchor nang magsimula na ang panayam, ang kwento mo ay hindi pangkaraniwan. Paano mo nagawang itayo ang sarili mo mula sa sitwasyon na halos sumira sa'yo? Saglit na tumigil si Amara. Hindi madali, sagot niya, hawak ang mikropono. Ngunit natutunan ko na kahit gaano kabigat ang karanasan, may paraan para gawing lakas ito. Napagtanto ko rin na kung mananatili akong tahimik, walang mangyayari. Kaya't nagsimula akong magkwento. Unang sa sulat, sa podcast, at ngayon, narito na ako. Ang tapang at sinseridad ni Amara ang nagdala sa kanyang mga salita ng direkta sa puso ng mga manonood. Agad niyang napansin ang dami ng mensaheng pumapasok sa kanyang social media account matapos ang programa. Mga kababaihan mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nagpapahayag ng suporta. Ngunit higit sa lahat, ito ang nagbukas ng pinto para sa mas malaking pagkakataon. Isang alok mula sa isang publishing house para isulat ang kanyang memoir. Amara, gusto naming maipahayag ang iyong kwento sa mas malawak na paraan, sabi ng editor ng personal siyang puntahan sa kanilang opisina. Maraming tao ang makakapulot ng inspirasyon mula sa karanasan mo. Agad na pumayag si Amara. Sinimulan niya ang pagsulat sa tulong ng mga naunang journal entries at mga episode mula sa kanyang podcast. Habang sinusulat niya ang bawat pahina, naramdaman niya ang kalayaan na dulot ng pagiging totoo sa kanyang sarili. Hindi na niya kailangang magtago. Ang bawat detalye ng kanyang nakaraan, mula sa buhay sa Sierra Lucena, ang mga gabi sa Club Dalisay, hanggang sa pagbawi niya sa kanyang dignidad, ay naging bahagi ng isang kwento na hindi na niya ikinahihiya. Habang abala siya sa proyekto ng libro, nagkaroon ng isang espesyal na kaganapan na hindi niya inaasahan. Sa isang fundraising event na kanyang dinaluhan bilang isang speaker, muling nag-cruise ang landas nila ni Elian. Sa paglipas ng panahon, hindi na nila madalas na nakikita ang isa't isa. May sarili silang mga buhay na hinaharap, ngunit sa gabing iyon, tila bumalik ang lahat ng nakaraan. Elian, mahina niyang sambit nang magtama ang kanilang mga mata. Ngumiti si Elian, ngunit may kakaibang katahimikan sa kanyang kilos. Amara, ang tagal na nating hindi nagkita. Ngayon parang mas iba ka na, mas matatag. Dahil na rin sa lahat ng tulong mo noon, sagot ni Amara. Hindi ako makakarating dito kung hindi mo ako tinulungan. Hindi nagtagal, naging mas magaan ang kanilang pag-uusap. Napag-usapan nila ang mga naging pagbabago sa kanilang mga buhay. Si Elian ay abala pa rin sa kanyang negosyo, ngunit mas kalmado na siya ngayon, mas grounded. Si Amara naman, bagamat abala rin, ay masaya sa direksyon ng kanyang buhay. Sa gabing iyon, parang dalawang magkahiwalay na ilog na muling nagtagpo, ngunit sa mas malalim na bahagi ng karagatan. Pag-uwi, habang inaalala ang muling pagkikita nila ni Elian, tumunog ang kanyang telepono. Si Lino ang tumatawag. Ate Amara, wika nito. Pwede na ba akong pumunta sa Maynila? Gusto ko na ring mag-aral dito. Gusto kong makasama ka. Naging emosyonal si Amara. Si Lino ang isa sa pinakamalaking inspirasyon niya. At ngayon, nais nitong tahakin ang landas sa lungsod. Siyempre Lino, paghandaan mo lang. Nandito lang ako para sa'yo.
Pagkaraan ng ilang linggo, muling dinalaw ni Amara ang Club Dalisay, hindi upang sariwain ang sakit ng nakaraan, kundi upang isara ang kabanata. Pagdating niya roon, nakita niya ang bar na dati puno ng ingay, ngunit ngayon ay tahimik na. Nakalock ang pinto at may karatulang nagsasabing, "Closed." Tumayo siya sa harap ng gusali, tinitingnan ito ng matagal. Sa kanyang isipan, narinig niya ang sigawan, ang musika, at ang kanyang sariling takot. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, ang mga tunog na iyon ay nawala. Ang katahimikan sa loob niya ay nagsilbing patunay na hindi na siya nakatali sa lugar na iyon. Bago siya umalis, isang lalaki ang lumapit, dating kasamahan niya sa bar. "Amara?" tanong nito, tila hindi makapaniwala. "Ikaw ba talaga yan?" "Oo," sagot niya, may ngiti sa kanyang labi. "Ako nga, pero hindi na ako ang Amara na nakilala mo noon." Tumango ang lalaki, tila nauunawaan ang lahat nang hindi na kailangang magpaliwanag pa. Sa pagbabalik ni Amara sa kanyang sasakyan, pakiramdam niya ay isang buong kabanata ng kanyang buhay ang natapos na. Handa na siyang magpatuloy, hindi para lamang sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng kababaihan na kanyang natulungan at patuloy pang tinutulungan. Sa bawat hakbang pabalik sa kanyang tahanan, naramdaman niya ang mas malinaw na direksyon at mas maliwanag na hinaharap. Hindi naging madali ang proseso ng paglilitis kay Madam Greta. Sa bawat hakbang ng kaso, natutunan ni Amara kung gaano kalalim ang ugat ng sindikato sa likod ng Club Dalisay. Ang bar na dati niyang tinatakasan tuwing gabi ay isa palang bahagi ng mas malaking operasyon ng human trafficking na sumasaklaw sa iba't ibang lungsod sa buong bansa. Ang araw ng pagtestigo ay isang bagay na hindi malilimutan ni Amara. Kasama ang ilan sa kanyang mga dating kasamahan, sina Mina at Joyce, tumayo sila sa harap ng hukuman upang ilahad ang kanilang mga naranasan. "Wala po kaming kalaban-laban," pahayag ni Mina, umiiyak habang ikinukwento ang mga ginawa sa kanila ni Greta at ng iba pang kasangkot. "Pinilit kaming magsayaw, hawakan, at minsan pa'y tinutukan ng kutsilyo para sundin ang utos nila." Si Joyce, na noon ay tahimik lamang, sa wakas ay nagsalita rin. "Akala namin wala kaming ibang mapupuntahan. Sila ang nagbibigay ng pagkain, ng lugar na matutulugan, pero ang kapalit ay ang pagkawala ng respeto sa sarili. Alam namin na kung umalis kami, susundan nila kami, kaya't tumagal kami sa sitwasyon." Habang pinakikinggan ang kanilang testimonya, napansin ni Amara kung paano unti-unting natutunaw ang malamig na anyo ni Madam Greta. Si Greta na dati nakaupo ng tuwid, mayabang, at tila hindi kayang galawin ng batas, ngayon ay hindi na makatingin sa sinuman. Sa bawat salaysay ng biktima, nagiging malinaw sa lahat kung gaano siya kalupit at kung gaano niya sinamantala ang kahinaan ng mga tao sa ilalim ng kanyang kontrol. Sa wakas, matapos ang mahabang pagdinig, inihatol ng korte ang pag-aresto kay Madam Greta. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para kay Amara, kundi para sa lahat ng kababaihang minsang nawalan ng boses. Ngunit hindi ito ang wakas ng laban. Nadiskubre sa investigasyon na ang network ng human trafficking na pinamunuan ni Greta ay hindi lang limitado sa Club Dalisay. May mga branch ito sa iba't ibang syudad at nagdadala ng kababaihan mula sa probinsya gamit ang mga pekeng pangako ng trabaho. Si Amara ay hindi na natiling tahimik matapos ang tagumpay na ito. Sa halip, ginamit niya ang bahagi ng tulong na ibinigay ni Elian upang pondohan ang legal defense ng iba pang mga biktima. "Elian," sabi niya isang gabi habang magkausap sila sa telepono, "hindi lang ito tungkol sa akin. Marami pa silang inaabuso, kailangan nilang marinig." "Tama ka," sagot ni Elian. "Ang perang ito ay para sa layuning iyon, para mabigyan sila ng pagkakataong lumaban." Sa mga sumunod na buwan, naging mas aktibo si Amara sa pag-abot sa iba pang survivors. Sa tulong ng mga NGO, tinulungan niyang mahanapan ng ligtas na tirahan ang ilang dating dancers na natagpuan pa sa mga branch ng sindikato. Ang ilan ay tinuruan niyang magsimula ng bagong hanapbuhay. Ang iba, hinimok niyang magbalik eskwela.
Ngunit higit sa lahat, itinuro niya sa kanila na muling magtiwala sa kanilang sarili. Sa gitna ng mga gawaing ito, muling naalala ni Amara ang mga naging kaibigan niya noong siya'y nasa Club Dalisay. Sina Mina at Joyce, na ngayoy parehong bumangon mula sa kanilang pinanggalingan, ay nagpatuloy sa kani-kaniyang landas. Si Mina, na dati mahiyain at takot magsalita, ay nagtatrabaho na ngayon sa isang spa at tumutulong sa mga parokyano na makahanap ng relaksasyon. Si Joyce, na minsang nagtago lamang sa likod ng maskara ng makeup, ay nakahanap ng bagong pagkakakitaan bilang online seller ng handmade accessories. Isang araw, napag-isipan ni Amara na tawagan sila. "Mina, Joyce," wika niya sa telepono. "Alam kong matagal na tayong hindi nagkikita. Gusto ko sanang magpasalamat. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko siguro kakayanin ang lahat ng ito." "Amara, salamat din," sagot ni Mina. "Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko mararamdaman na kaya kong magpatuloy. Isa ka talagang inspirasyon." Ang simpleng tawag na yon ay tila naging muling pagkonekta ng kanilang mga puso. Para kay Amara, napakahalaga ng mga kasamahan niyang ito, na minsang naging bahagi ng kanyang pinakamatinding laban. Ngayon, sila'y parehong malaya na rin, tulad niya. Sa wakas, naramdaman ni Amara na handa na siyang magpatuloy ng walang anino ni Greta. Ang dati niyang takot, ang mga alaala ng pagsasamantala, ay hindi na makakahadlang sa kanya. Ang kanyang kalayaan ay hindi lamang dahil sa hustisya na natamo niya, kundi dahil sa kanyang paninindigan na tumindig at magsalita. Isang gabi, habang nakaupo sa veranda ng kanyang bagong bahay, tinitingnan ni Amara ang tahimik na syudad sa ibaba. Malayo na ang narating niya mula sa buhay na puno ng kadiliman. Alam niyang marami pa siyang kailangang gawin, ngunit sa sandaling iyon, siya'y panatag. Hindi na siya biktima, kundi isang babae na muling bumangon at tumulong sa iba. Ang forum ay ginanap sa isang malaking conference room, puno ng mga tagapakinig, mga estudyante, professional, at mga NGO worker. Sa unang pagkakataon, inimbitahan si Elian bilang isa sa mga keynote speakers. Hindi karaniwan sa kanya ang lumabas sa harap ng maraming tao upang magkwento tungkol sa mga personal na karanasan. Ang pangalan ni Elian Altamonte ay mas kilala sa corporate world. Siya ang businessman na bihirang makita sa mga kaganapan na hindi nakatuon sa negosyo. Ngunit ngayong gabi, narito siya, humaharap sa isang audience na hindi niya inaasahan. Isang grupong mas interesadong malaman ang kanyang personal na kwento kaysa sa kanyang net worth. Tumayo siya sa entablado, hawak ang mikropono sa kaliwang kamay, habang ang kanan ay nakapasok sa bulsa ng kanyang blazer. "Maraming salamat sa lahat ng narito ngayon," panimula niya. "Ngayong gabi, gusto kong ibahagi ang isang bahagi ng kwento ko na bihirang marinig ng publiko." Tahimik ang buong silid. Maging si Amara, na kasalukuyang nakaupo sa isa sa mga upuang malapit sa entablado, ay napatingin sa kanya. Hindi niya inaasahan ang maririnig niya. Ilang taon na ang nakalipas, simula ni Elian. Habang nasa kolehiyo ako, nagpunta kami ng ilang kaibigan sa Lucena para mag-hiking. Hindi ko na ikukwento ang buong detalye ng pag-akyat, pero sa simpleng salita, muntik na akong mawala. Nahulog ako sa bangin at naaksidente. Kung hindi dahil sa isang batang babae na 12 lamang noon, baka wala ako dito ngayon. Nag-umpisa nang magbulungan ang ilan sa mga tagapakinig, ngunit mabilis silang nanahimik nang ituloy ni Elian ang kwento. "Nagising ako sa lupa, sugatan at nanghihina. Ang unang nakita ko ay isang batang may maitim na hibla sa mata, parang isang kakaibang marka. Tinulungan niya akong umakyat muli sa daan at tumawag ng tulong. Hindi ko na siya muling nakita pagkatapos noon, pero simula sa araw na iyon, dala ko lagi ang alaala niya." Inilabas ni Elian mula sa kanyang bulsa ang isang lumang litrato. Nang makilala ko si Amara maraming taon pagkatapos ng insidenteng iyon, nagulat ako. Siya pala ang batang tumulong sa akin noon. Tumigil siya ng saglit at tumingin kay Amara, na tila nakaupo sa dulo ng bawat salita niya. Pero hindi ko agad inamin ang nararamdaman ko. Ayaw kong isipin niyang sinusubukan kong maging isang tagapagligtas.
Gusto ko munang makita siya na maging malaya sa sarili niyang paraan. Bumalik siya sa mikropono at tinapos ang kanyang kwento. Nais kong pasalamatan ang mga taong tulad ni Amara, mga taong nagbibigay ng pag-asa sa iba nang walang hinihinging kapalit. At kung may pagkakataon kayong makatulong, gawin ninyo. Minsan, isang simpleng bagay ang magpapabago sa buhay ng iba. Pagkatapos ng forum, tahimik na naglakad palabas si Amara. Maraming tao ang pumapalakpak at nakikipag-usap kay Elian, ngunit pinili niyang umalis na muna. Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang mga sinabi ni Elian. Totoo nga pala. Matagal na niyang nararamdaman ang kabutihan ni Elian, pero ngayon, mas malinaw na kung ano ang dahilan ng lahat. Sa kabila ng nararamdaman niyang magkahalong ligaya at kaba, pinili niyang ipagpatuloy muna ang kanyang misyon. Sa mga buwan na sumunod, mas lalong tumutok si Amara sa mentoring ng mga kabataang babae na galing sa mga shelter. Sa tulong ng mga NGO, binibigyan niya ang mga ito ng mga workshop at suporta upang makapagsimula ng bagong buhay. Tinuruan niya sila ng mga kasanayan tulad ng pagsusulat, public speaking, at entrepreneurship. Ang bawat araw na kasama niya sila ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling paglalakbay, mula sa kawalang pag-asa patungo sa muling pagbawi ng lakas ng loob. Isang araw, habang nakaupo sa likod ng classroom kung saan nagtuturo siya ng isang writing workshop, natanggap niya ang paanyaya para sa kanyang book launch. Ang kanyang memoir na pinamagatang Dalisay, Kwento ng Lakas at Pagbangon, ay isa ng opisyal na inilathala. Tila nabunutan ng tinik si Amara. Ang lahat ng isinulat niya, ang lahat ng luha, galit, at tapang na ipinuhunan niya ay naroon na ngayon sa mga pahina ng aklat. Noong araw ng book launch, hindi naisip ni Amara na pupunta si Elian. Abala siya sa pag-aasikaso ng venue, sa mga panauhing dumadating, at sa media na naroon para mag-cover ng event. Ngunit nang magsimula na ang programa, at habang nasa entablado siya para pasalamatan ng lahat, nakita niyang bumukas ang pinto sa likuran ng silid. Si Elian, suot ang isang simpleng blazer, ay tahimik na pumasok. Hindi niya pinansin ang mga mata ng ibang tao na lumilingon sa kanya. Sa halip, tumayo siya sa likod at hinintay na matapos ang programa. Nang makita siya ni Amara, naramdaman niya ang init ng pagkilala, ang tahimik na pag-amin na naroon siya upang suportahan siya, kahit walang mga salita. Pagkatapos ng kanyang talumpati, lumapit si Elian. Amara, bati niya, inaabot ang isang maliit na kahon. Nang buksan ito ni Amara, nakita niya ang isang ginintuang pulseras. Ang pulseras na minsang nawala sa kanyang ina at matagal na niyang hinahanap. Natagpuan ko ito noon, malapit sa bangin, paliwanag ni Elian. Naisip kong baka sayo ito. At ngayong naalala kong sayo nga ito, gusto ko sanang ibalik. Habang hawak ni Amara ang pulseras, hindi niya napigilang mapaluha. Hindi lamang dahil sa natagpuan niyang muli ang isang bagay na mahalaga sa kanya, kundi dahil naramdaman niyang sa wakas, natagpuan niya rin ang kanyang puwang sa mundo. Naroon na siya hindi para muling magtago, kundi para magsalita, magbigay inspirasyon, at ipakita ang tunay niyang lakas. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting nagkaroon ng hugis ang mas malaking pangarap ni Amara, ang pagtulong sa mas maraming kababaihan na tulad niya. Mula sa mga karanasan niya sa Club Dalisay hanggang sa mga pagsubok na napagtagumpayan niya sa Maynila, alam niyang kailangan niyang gawing mas organisado at mas malawak ang kanyang misyon. Dito nabuo ang Dalisay Foundation. Hindi naging madali ang simula. Kinailangan ni Amara ng suporta at pondo para maitatag ang NGO. Sa tulong ng kanyang mga koneksyon, mga kakilala mula sa iba't ibang advocacy groups, at pati na rin ang mga sumuporta sa kanyang memoir, unti-unting nakuha niya ang tiwala ng mga donors. Isa sa mga unang nagbigay ng malaking donasyon ay si Elian. Amara, sabi nito, nakikita ko kung gaano kalaki ang epekto ng ginagawa mo. Isa itong magandang hakbang para tulungan ang mas maraming nangangailangan. Ngumiti si Amara at tumango. Salamat, Elian. Pero hindi lang ito para sa akin.
Para ito sa lahat ng kababaihan na minsang inabuso, na minsang nawalan ng pag-asa. Sa unang taon pa lang ng operasyon ng Dalisay Foundation, nakapagbigay na sila ng livelihood workshops sa mahigit 50 kababaihan. Tinuruan nila ang mga ito ng iba't ibang kasanayan tulad ng pananahi, pagbebenta online, at basic bookkeeping. Bukod dito, nagbigay sila ng legal assistance para sa mga biktima ng domestic violence at human trafficking. Ang foundation ay naging silungan ng mga kababaihang nais bumangon mula sa kanilang mapait na karanasan. Habang abala si Amara sa pamamalakad ng Dalisay Foundation, nagsimula rin siyang magbigay ng boses sa mas malawak na audience. Naging regular siyang columnist sa isang kilalang dyaryo kung saan isinulat niya ang mga karanasan ng mga kababaihang natulungan niya at ang mga hamon na patuloy nilang hinaharap. Ang bawat kwento, sulat niya sa isa niyang column, ay patunay na may pag-asa sa kabila ng lahat. Ang mga babae ay hindi dapat manatiling biktima. Maaari tayong tumindig muli, magsimula muli, at magtagumpay. Ang kanyang pagsulat ay naging inspirasyon para sa marami, at nagresulta ito sa mas malawak na suporta para sa kanilang NGO. Dahil sa kanyang naiambag, inimbitahan si Amara na magturo ng journalism sa isang kolehiyo. Sa unay nag-alinlangan siya. "Hindi ako guro," sabi niya sa isa sa mga kaibigan niya. "Paano ko maituturo ang isang bagay na halos sariling karanasan ko lang ang naging basehan?" "Amara," sagot ng kaibigan, "ang pinakamagagaling na guro ay ang mga taong may tunay na karanasan. May kwento ka, may alam ka, at may puso ka. Iyan ang kailangan ng mga estudyante." Sinubukan niyang magturo at sa hindi inaasahang pagkakataon, nagustuhan niya ito. Nakita niya kung paano nagningning ang mga mata ng mga estudyante sa tuwing may bagong ideya siyang ibinabahagi. Hindi lang siya nagiging mentor, nagiging inspirasyon din siya. Habang lumalago ang Dalisay Foundation, hindi rin niya nakaligtaan ang kanyang kapatid na si Lino. Dahil sa suporta ni Amara at ng kanilang munting pamilya, nagtapos si Lino ng high school sa Maynila. "Ate," sabi ni Lino isang araw matapos ang kanyang graduation, "gusto kong sumali sa isang youth advocacy group. Gusto kong tumulong sa ibang kabataan, gaya ng ginawa mo." Napangiti si Amara. "Sige Lino, suportado kita sa lahat ng desisyon mo. Proud ako sa'yo." Habang abala si Amara sa kanyang iba't ibang proyekto, hindi niya maikakaila na malaki ang naging papel ni Elian sa kanyang tagumpay. Si Elian ay hindi lamang nagbibigay ng pondo. Nagbibigay din siya ng oras at dedikasyon sa kanilang mga proyekto. Madalas niyang sinasamahan si Amara sa mga forum, mga seminar, at mga field visits sa mga kababaihang tinutulungan ng Dalisay Foundation. Sa bawat lakad nila, lalong lumalalim ang kanilang pagkakaintindihan. Hindi lang sila naging magka-partner sa trabaho, naging magka-partner din sila sa buhay. Isang araw, habang sila'y magkasamang nagpapahinga matapos ang isang mahirap na fundraising event, biglang nagsalita si Elian. "Amara, naaalala mo ba ang bundok ng Lucena?" Napangiti si Amara. "Paano ko makakalimutan iyon? Doon tayo unang nagkita, kahit hindi mo pa ako kilala." Tumingin si Elian sa kanya. "Gusto kong bumalik doon, magbalik tanaw. Ikaw, papayag ka bang samahan ako?" "Siyempre," sagot ni Amara. "Maganda ring balikan ang simula para mas ma-appreciate natin kung nasaan tayo ngayon." At ganoon nga ang nangyari. Bago magtapos ang taon, naglakbay sila pabalik sa Sierra Lucena. Sa parehong lugar kung saan minsan silang nagkita, isang bangin na ngayon nilagyan na ng harang para sa kaligtasan. Tumigil sila upang pagmasdan ang tanawin. Hawak ang isang maliit na kahon, tumingin si Elian kay Amara. "Amara, alam ko na ang lahat ng pinagdaanan mo ay hindi naging madali. Pero sa kabila ng lahat, nandito ka pa rin. Mas matatag, mas matapang. At dahil dyan, gusto kong tanungin, pwede ba kitang makasama sa lahat ng mga susunod na laban natin? Gusto kong makasama ka hindi lang bilang partner sa proyekto, kundi bilang partner sa buhay." Binuksan ni Elian ang kahon, at naroon ang isang simpleng singsing. Isang simbolo ng kanyang buong pusong pagmamahal. Napatulala si Amara sa saglit, ngunit agad ding lumabas ang isang ngiti.
Oo, Elian. Matagal na akong handa. Sa bawat hakbang na tinahak ni Amara mula nang iwan niya ang entablado ng Club Dalisay, patuloy siyang nagbigay ng inspirasyon sa iba. Ngayon, hindi na siya basta nakikita bilang dating bar girl. Bagkus, siya'y kinikilala bilang simbolo ng paninindigan at tagumpay. Sa mga forum, seminar, at iba pang kaganapan kung saan siya'y tagapagsalita, laging naririnig ang paborito niyang linya. Ang kahinaan ay panandalian, ang tapang, walang hanggan. Simple ngunit makapangyarihan, ang linyang ito ang nagsisilbing gabay, hindi lamang para sa mga tagapakinig niya, kundi para sa sarili niya tuwing may bagong hamon na darating. Minsan, matapos ang isang mahabang talumpati sa harap ng mga mag-aaral, tinanong siya ng isa sa mga dumalo, "Paano mo nasasabi na walang hanggan ang tapang? Di ba't minsan nauubos din ito?" Napangiti si Amara. "Tama ka," sagot niya. "Nakakapagod din maging matapang. Pero ang tapang ay hindi naman ibig sabihin na wala kang takot. Ang tapang ay, yung kahit natatakot ka, pilit ka pa ring sumusulong. At kung patuloy kang susulong, walang dahilan para maubos ang tapang." Sa gitna ng kanyang abalang buhay, hindi rin niya kinalimutan ang kanyang pinanggalingan. Ang lumang bahay sa Sierra Lucena, na minsan niyang iniwan para maghanap ng mas magandang kinabukasan, ay nagkaroon ng panibagong layunin. Ginawa nila ito ni Elian na isang bakasyunan at writer's retreat. Doon, maraming manunulat, guro, at kahit mga kabataang nais maghanap ng inspirasyon ang nagtitipon upang makahanap ng katahimikan. Sa bawat sulok ng bahay, may mga palamuting nagkukwento ng kasaysayan, mga lumang larawan, mga antigong kasangkapan, at mga kasulatan na nagpapaalala ng mas simpleng panahon. Si Mina, Joyce at Tess, ang mga taong naging bahagi ng kanyang kwento mula pa noong mga panahong siya'y nagsisimula pa lang sa Maynila, ay ngayoy malaki na rin ang kontribusyon sa Dalisay Foundation. Si Mina, na natutong muling magtiwala sa sarili matapos ang mga trahedyang naranasan, ay ngayon ang namamahala sa livelihood program ng foundation. Tinuruan niya ang ibang kababaihan ng pananahi, paggawa ng mga handicraft, at iba pang hanap buhay. Si Joyce, na minsang halos walang boses sa Club Dalisay, ay naging tagapagsalita sa mga seminar ng foundation, nagbibigay inspirasyon sa mga kabataang babae na nangangailangan ng gabay. Si Tess, na minsang nagtitinda ng kakanin sa terminal, ay nagtuturo ngayon ng basic accounting sa mga small business owners na bahagi ng foundation. Ang bawat isa sa kanila ay may kani-kaniyang kwento ng pagbawi at pagbangon. Tuwing may mga pagtitipon ang foundation, sila ang mga unang nagpapahayag ng kanilang pasasalamat at pagmamalaki kay Amara. "Kung hindi dahil kay Amara," sabi ni Mina sa isa sa mga event, "hindi ko malalaman na kaya ko pa palang tumayo muli. Siya ang nagbigay sa akin ng lakas na ipagpatuloy ang buhay." "Lahat tayo may kanya-kanyang laban," dagdag ni Joyce. "At si Amara ang nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa, na bawat sugat ay kayang maghilom basta't may lakas tayo ng loob na harapin ito." Sa kabila ng maraming responsibilidad, hindi nakalimutan ni Amara ang mahalagang aspeto ng kanyang misyon, ang pag-abot sa mga inang walang tirahan. Sa pangunguna ng Dalisay Foundation, sinimulan nila ang isang bagong programa na magbibigay ng pansamantalang tirahan at suportang pangkabuhayan sa mga inang nasa lansangan. Sinigurado nilang hindi lang simpleng ayuda ang maibibigay, kundi pati na rin ang tulong para sa muling pagsisimula, kasama na ang job training, counseling, at edukasyon para sa kanilang mga anak. Isang hapon, habang nilalatag ni Amara ang blueprint ng programa, tumingin siya sa paligid. Sa mga mukha ng mga kasamahan niya, mga taong minsang biktima rin ng sistema, nakita niya ang kasiglahan at pag-asa. Habang pinagmamasdan ang plano sa kanyang harapan, hindi niya maiwasang ngumiti. Napagtanto niyang minsan, ang pinakamadilim na yugto ng buhay ang bumubuo sa pinakamaliwanag na hinaharap. Ang dating si Amara na natatakot sa entablado ng Club Dalisay ay ngayon ang Amara na matapang na humaharap sa mundo upang itaas ang boses ng mga kababaihan. At sa bawat talumpati, sa bawat proyekto, at sa bawat tulong na naibibigay,
pinapatunayan niyang walang hanggan ang tapang dahil ito ang tunay na kapangyarihan ng isang babaeng nagtagumpay